Hindi inasahan ng lalaking ito ang lahat ng ito. Kahit sa kanyang pinakanakabaliw na mga pangarap. Ang ginawa niya ay nadiskubre ang isang simpleng paraan para mag-ani ng mga halimaw at kumita ng pera. At sa hindi malamang dahilan, iyon ay sapat na upang gawing isang antas 999 na alamat ang pinakawalang silbing klase sa laro, ang tinatawag na taga-bukirin, na yayanig sa buong mundo. Isipin mo yun sandali, ang pinakamalakas na bayani sa kontinente, ang napili mismo ng tadhana, ay maaaring sanayin ang kanilang buong buhay at umabot lamang sa antas 70. Kahit ang mga elite adventurer, ang pinakamagaling sa pinakamagaling, ay kailangang makipaglaban ng todo, para lamang makalagpas sa antas 100. At ang taong ito, kumuha siya ng isang random na bato mula sa lupa at walang kahirap-hirap na pinatay ang mga mataas na antas na halimaw. Walang pagsisikap, walang laban. Ganun lang. Ito ay kapangyarihan na hindi makatwiran, kapangyarihan na talagang sumasalungat sa mga batas ng mundo. Sa puntong ito, parang hindi na tama ang tawagin siyang adventurer. Isa siyang huling boss sa anyong tao, ang klase ng tao na tila walang masamang intensyon hanggang sa oras na ganap kanyang sirain. Sa mundo ng Hexeldria, ang mga tao ay hindi malaya na pumili ng kanilang sariling kapalaran. Mula sa sandaling sila'y isinilang, bawat tao ay itinalaga sa isang papel. Ang mga klase ng labanan tulad ng mga mandirigma at mangkukulam, kasama ang mga espesyal na papel tulad ng mga pantas, bayani at hari, ay itinuturing na simbolo ng kapangyarihan, pribilehiyo at lakas. Sa kabilang banda, ang mga taga-nayon ay bumubuo sa karamihan ng populasyon, ngunit sila rin ay nakikita bilang pinakamababang uri sa lipunan. Sinasabing halos wala silang kakayahan sa labanan. Ang mundo ay kayang mag-ani lamang, tumakbo o mamuhay ng walang kapangyarihan sa pinakailalim ng mundo. Ang malupit na katotohanan ito ay naging maliwanag ng kahit isang asul na slime na nasa antas 3 ay sapat na upang bantaan ang isang ama at anak na parehong nasa antas 1 na taga-nayon. Ngunit sa sandaling ang dalawa ay malapit ng mapatay, biglang may lumitaw na isang batang lalaki mula sa ulap ng alikabok. Walang nakakamanghang pagpasok, walang nakakasilaw na mahika, at walang bayani na pose na parang tagapagligtas na bumababa mula sa langit. Simple lang siyang pumasok at sinuntok ang halimaw hanggang mawala ito. Bago pa man makuha ng ama at anak ang nangyari, lumabas ang status screen ng batang lalaki. Ang kanyang klase ay mamamayan, ngunit ang kanyang antas ay 999. Ang numerong yun ay halos imposibleng makamit ayon sa mga patakaran ng mundong ito, dahil ang mga mamamayan ay dapat pinakamahina na klase. Sa katunayan, pinaniniwalaan silang limitado sa antas 10. Ang batang lalaking yon ay si Kagami. Isa siyang taga-baryo na dapat sanay namuhay ng mahina at ordinaryong buhay tulad ng iba. Ngunit sa hindi inaasahang paraan, umabot siya sa pinakamataas na antas. Ang kontradiksyon sa pagitan ng kanyang mababang estado at hindi kapani-paniwalang lakas ay agad na nagbigay kay Kagami ng pinakamalaking misteryo sa simula pa lamang ng kwento. Samantala, sa ibang lugar, isang mahiwagang dalaga na may pulang kapa ang lumitaw sa harap ng isang sinaunang kuweba. Ang kanyang layunin ay hanapin ang alamat na banal na espada. Kasabay nito, dumating si Kagami sa guild ng seguridad upang kunin ang kanyang gantimpala. Matapos tapusin ang kanyang pangangaso sa mga halimaw, nakatanggap siya ng 5 gintong barya. Ang mga tao sa paligid niya ay nagbulungan sa hindi makapaniwalang tono. Nagulat na ang isang taga-baryo ay kayang manghuli ng mga halimaw. Pero halos wala nang pakialam si Kagami sa kanilang mga reaksyon. Ang tanging nasa isip niya ay pera. Tumingin siya sa isang mahiwagang item na may presyo na 10,000 ginto, at tahimik na kinuwenta na kulang pa siya ng 4,520 gintong barya. Habang ang ibang mga adventurer ay nagrereklamo na ang mga misyon mula sa Royal Capital ay imposibleng tapusin, agad na pumili si Kagami ng isang misyon upang manghuli ng 30 asul na demonyo sa loob ng sinaunang. Yung, ang dahilan niya ay simple. Ang gantimpala ay 1 gintong barya. Sa plaza ng bayan, lumitaw ang bayani na si Rex. Sa kanyang blonde na buhok at maayos na anyo, siya ay tumutukoy sa isang tauhan mula sa isang kwentong pambihira. Nakatayo sa kanyang tabi ang isang magandang batang pantas. Tumayo si Rex sa harap ng madla at nanawagan para sa mga may kakayahang mandirigma na sumali sa digmaan laban sa hari ng mga demonyo. Sa pamamagitan ng kanyang talumpati, naging malinaw ang pananaw ng tao tungkol sa mundong ito.
Ang lahi ng mga demonyo ay itinuturing na ugat ng lahat ng sakuna, ang pinagmula ng masamang mahika, at ang mga tagalikha ng mga halimaw. Nang banggitin ni Rex ang hari ng mga demonyo, nag-uumapaw ang kasiyahan ng tao at nagsimula silang sumigaw, sabik na makasama sa grupo ng bayani. Samantala, si Kagami ay tahimik na nakatayo sa gilid, mahinahong pinapanood ang buong palabas. Pagkatapos ay inihayag ni Rex na siya ay nasa level 90. Ang numerong iyon ay sapat upang magulat ang buong tao, dahil kahit sa mundong ito, ang level 90 ay lampas na sa karamihan ng mga ordinaryong tao. Gayunpaman, ang marangal na ideal ng pagliligtas sa mundo na patuloy na ipinangangaral ni Rex ay hindi tila kasing dalisay tulad ng inaasahan. Isang mandirigma na nasa level 86 at may 25 taong karanasan ang lumapit at humiling na makasama. Sa usaping lakas at karanasan sa labanan, dapat sana ay naging maasahang pagpipilian siya. Ngunit agad siyang tinanggihan ni Rex dahil lamang sa siya ay masyadong matanda na. Pagkatapos nito, may isang level 80 na pari na nagboluntaryo. Tinanggihan din siya sa parehong dahilan. Samantala, si Tina, isang batang pari na 16 na taong gulang at level 50 lamang, ay tinanggap halos kaagad. Sa puntong yun, naging mahirap malaman kung si Rex ay nagre-recruit ng mga kakampi upang talunin ang mga halimaw o simpleng pumipili ng mga kabataan at kaakit-akit na kasapi ng grupo. Nakatayo sa tabi ni Rex si Krul, ang Royal Sage at ang ikatlong prinsesa ng kaharian. Kahit na ang kanyang antas ay 42 lamang, mas mababa sa kalahati ng antas ni Rex, si Krul ay natural na may lugar sa linya ng suporta. Hindi lamang ito dahil siya ay may tungkulin bilang isang sage, kundi dahil din sa dala niyang espesyal na katayuan bilang royalty. Habang pinapanood ang lahat ng ito mula sa malayo, si Kagami ay nagbigay lamang ng bahagyang ngiti. Para sa kanya, ang seremonya ng pagkuha na ito sa pangalan ng katarungan ay tila mas isang nakatakdang pagtatanghal kaysa sa isang tunay na panawagan para sa mga bayani. Ito ay isang pakikipagsapalaran, pinalamutian ng kasikatan, kagandahan, at pampulitikang kaginhawaan. Hindi tulad ni Rex at ng kanyang malalaking slogan, si Kagami ay pumasok sa sinaunang yungib na may mas simpleng layunin. Gusto niyang kumita ng pera ng mabilis hanggat maaari upang makakain siya ng sushi sa gabing yun. Hindi nagtagal, nakatagpo siya ng isang level 93 na asul na demonyo. Ang antas ng halimaw na ito ay mas mataas pa kaysa kay Rex. Sa normal na loika ng mundong ito, dapat itong maging isang napakamapanganib na kaaway, ngunit sa harap ni Kagami, ang pagkakaibang yun ay walang kahulugan. Nagpukol siya ng isang suntok. Ang asul na demonyo ay agad na nawasak. Matapos itong talunin, kinuha ni Kagami ang pangil ng demonyo at ang mga barya nitong nahulog. Sa ibang bahagi ng kuweba, nagsimula ring umusad ang grupo ni Rex. Sa puntong ito, ipinakita ni Krul ang kanyang mabait ngunit medyo inosenteng personalidad. Ayaw niyang tratuhin siya ng iba na parang prinsesa. Sa halip, nais niyang tawagin siya sa kanyang pangalan at tingnan siya bilang isang ordinaryong kasamahan. Ang sinseridad na yun ay nagbigay kay Krul ng napakaibang pakiramdam kumpara sa malamig at mapanlikhang atmosfera na karaniwang kaugnay ng royalty. Si Rex ay nagdala sa grupo patungo sa isang lihim na silid. Dito nakatago ang alamat na banal na espada. Sinasabing ito ang pinakamalakas na sandata sa lahat at tanging isang bayani na nasa antas 70 o mas mataas lamang ang makakagamit nito. Sa simula, tila ito ang nakatakdang sandali ng piniling bayani. Ang sandaling tinanggap niya ang sagradong sandata na kinakailangan upang talunin ang hari ng mga demonyo. Ngunit ang susunod na paliwanag ni Rex ay nagbunyag ng madilim na katotohanan sa likod ng kaharian. Ang banal na espada ay matagal nang itinago ng pamilyang royal. Hindi nila ito ibinigay sa mga nakaraang bayani, kahit na ang sandatang yun ay makapagpapadali sana sa digmaan laban sa hari ng mga demonyo. Ang dahilan ay hindi dahil nabigo ang mga bayani na matugunan ang mga kinakailangan. Ang tunay na dahilan ay nais ng pamilyang royal na panatilihin ang kaluwalhatian para sa kanilang panig, o kahit man lang para sa mga bayaning malapit sa dugong royal. Ibinunyag ng hari ang lokasyon ng espada kay Rex hindi lamang dahil si Rex ay sapat na malakas. Ngunit dahil pumayag si Rex na bumuo ng isang grupo kasama si Prinsesa Krul. Sa ibang salita, sa likod ng marangal na misyon upang talunin ang hari ng mga demonyo, mayroong isang kasunduan sa politika na nakabalot sa wika ng katarungan.
Sa parehong oras, ang batang babae na may pulang buhok na lumitaw malapit sa sinaunang yungib ay sa wakas ay nahayag. Ang mga sungay sa kanyang ulo ay nagpakita na siya ay kabilang sa lahi ng mga demonyo. Ang kanyang presensya malapit sa silid kung saan nakatago ang banal na espada ay agad na nagbigay ng kakaibang pakiramdam sa loob ng yungib. Sa parehong lugar at oras, ang grupo ng bayani ni Rex, si Kagami, at isang batang babae mula sa ang lahi ng mga demonyo ay lahat naglalakbay patungo sa kanilang sariling mga layunin. Kahit si Kagami, naabala pa rin sa pagkalkula ng kanyang kita at napagtanto na mayroon na siyang 952 pilak na barya, ay nagsimulang mapansin na may mali. Napakaraming halimaw sa lugar na ito, kaya marami sa katunayan, na hindi na ito tila isang normal na puok panghuhuli. Para sa mga ordinaryong tao, ito ay magiging isang napakamapanganib na sitwasyon. Mayroon ng tsismis tungkol sa yungib na ito. Maliban kung ang isang grupo ay may hindi bababa sa 4 na adventurer na higit sa antas 70, ang panganib ng kamatayan ay labis mataas. Sa kabila ng yungib, nahihirapan ang grupo ni Rex. Kahit na si Rex ay isang bayani na may antas na 70, at kahit nakasama niya ang Royal Sage na si Krul at iba pang mga kasapi ng combat class, nahirapan pa rin ang grupo na pigilin ang mga halimaw. Naubos na ang mana ni Krul matapos paulit-ulit na pagalingin si Rex. Ito ay nagpapatunay na kahit ang grupo ng bayani ay pinuri bilang pag-asa ng sangkatauhan, sa sandaling pumasok sila sa isang tunay na larangan ng labanan, sila ay limitado pa rin sa tibay, mana, at pagtutulungan. Di nagtagal, natagpuan ng grupo ni Rex ang batang babae na may pulang kapa sa loob ng silid kung saan naruroon ang banal na espada. Dapat sana, siya ay nagtataglay ng labis na kapangyarihan sa mahika, at ang banal na espada ay nawala. Matapos madama ang kakaibang kapangyarihang ito, napagpasyahan ng grupo ng mga bayani na siya ay isang demonyo. Hindi nag-atubili si Rex. Kinuha niya ang kanyang espada at idineklara na kahit na ang kanyang kalaban ay isang bata lamang, hindi siya magpapakita ng awa. Sumasang-ayon din ang iba pang miyembro ng grupo sa kanya. Nang malapit nang tumama ang atake sa batang babae, biglang lumitaw si Kagami. Pinigilan niya ang atake ng grupo ng mga bayani gamit ang kanyang kamay lamang. Pagkatapos, sinabi niyang tila nahuli niya ito at piniga. Ang sandaling yun ay nag-iwan sa buong grupo ni Rex na nakatulala. Ang atake na kanilang pinakawalan na may ganap na layuning pumatay at kapangyarihan ay, para kay Kagami, walang iba kundi isang bagay na sapat na marupok upang mabasag sa kanyang palad. Hindi lamang labis na malakas si Kagami, kundi pinangangasiwaan din niya ang sitwasyon ng may nakakagulat na bilis ng pag-iisip. Agad niyang inangkin na ang batang babae ay kanyang nakababatang kapatid at itinanggi na siya ay isang demonyo. Ayon sa kanya, ang mga sungay sa kanyang ulo ay mga aksesorya lamang. Upang gawing mas kapani-paniwala ang kasinungalingan, kinuha ni Kagami ang asul na mga sungay ng demonyo na kanyang nakuha at inilagay ito sa kanyang ulo. Pagkatapos ng pagsagip na iyon, nagpatuloy ang grupo ni Rex sa pagtatanong kay Kagami tungkol sa alamat ng banal na pinakamalakas na sandata na itinago ng royal na pamilya sa loob ng maraming taon. Ngunit ang sagot ni Kagami ay tila isang direktang sampal sa buong alamat. Tahimik niyang sinabi na aksidente niyang natagpuan ang espada at ibinente ito sa isang mangangalakal sa pamilihan. Para kay Rex, imposibleng tanggapin ito. Ang espada ay sinasabing naglalaman ng sinaunang mahika, at tanging ang isang may papel bilang bayani ang dapat nakahawak dito. Ngunit agad na winasak ni Kagami ang paniniwalang yon. Madali niyang piniga ang bahagi ng batong pedestal gamit ang isang kamay upang patunayan ang kanyang punto. Sa harap ng napakalakas na lakas na yon, ang mga ideya tulad ng mga napiling papel, mga alamat na armas, at likas na kinakailangan ay naging walang kahulugan. Matapos makita ang nakakatakot na kapangyarihan ng villager na ito, hiniling ni Krul kay Kagami na sumali sa grupong tutulong upang talunin ang hari ng mga demonyo. Sinabi niya sa kanya na maaari niyang ipagsanggalang ang pagbebenta ng banal na espada sa pamamagitan ng pagtulong sa kanila. Nangako siya sa kanya ng kayamanan, katanyagan, at kahit binanggit ang posibilidad na maging kanyang asawa. Sa mga mata ni Krul, ito ay dapat naging isang alok na hindi matanggihan. Kung ang isang villager ay naglakbay kasama ang bayani, tumulong upang talunin ang hari ng mga demonyo, at lumikha ng isang himala, maaaring umakyat mula sa ilalim ng lipunan patungo sa tuktok ng kaluwalhatian. Ngunit tinanggihan siya ni Kagami nang walang pag-aalinlangan.
Sinabi niyang nais lamang niyang mamuhay ng normal, kumita ng pera, at wala siyang interes sa pagkatalo sa hari ng mga demonyo. Sinabi rin niya na kung makakita siya ng isang tao na nagdurusa, handa pa rin siyang tumulong. Ngunit para sa kanya, ang pagkatalo sa hari ng mga demonyo ay hindi isang sagradong himala. Sa ibang salita, hindi manhid si Kagami sa sakit ng ibang tao. Basta't tinanggihan niya ang ideya na maaaring pilitin ng sangkatauhan ang isang solong ideal sa lahat at tawagin itong katarungan. Itinuro rin ni Kagami na ang paraan ng pag-iisip ni Cruel ay makasarili at mapilit. Inaasum niya na ang pagkatalo sa hari ng mga demonyo ay automatikong tanging tamang landas, at sino mang may kapangyarihan ay may tungkulin na sumali sa misyon na iyon. Pagkatapos noon, umalis si Kagami sa yungib. Parang nagwakas na ang lahat. Ngunit bigla, hamarang ang batang demonyang babae sa kanyang daraanan. Sinabi niyang matagal na siyang naghahanap ng isang katulad niya. Pagkatapos, may seryosong ekspresyon, sinabi niya ang isang bagay na nagpaiwan kay Kagami sa pagkabigla. Pakasalan mo ako. Kagami ay biglang natigilan, at agad niyang tinanggihan siya. Kahit gaano siya kaseryoso, siya ay masyadong bata at tiyak na hindi siya ang kanyang tipo. Ngunit ang kakaibang sandaling iyon ay hindi nagtagal. Agad na ibinunyag ni Alice ang isang lihim na ganap na nagbago sa sitwasyon. Hindi niya hinahanap ang banal na espada upang magsimula ng digmaan. Ang katotohanan ay ang kanyang ama ay ang hari ng mga demonyo at siya ay nagdurusa mula sa isang malubhang sakit sa loob ng isang buong taon. Kung makuha ng grupo ng bayani ang banal na espada at sumugod sa kastilyo ng hari ng mga demonyo, maaaring mapatay ang kanyang may sakit na ama habang nakahiga sa kama ng walang magawa. Ipinaliwanag din ni Alice na ang kapangyarihang mahika mula sa mga pangil ng lahi ng demonyo ay makakalikha ng mga halimaw. Kaya't kinamumuhian ng mga tao ang mga ito. Ngunit hindi tinanggap ni Kagami ang loika na ang pagkakaroon ng mga pangil ay automatikong nagiging dahilan upang maging nagkasala ang isang tao. Para sa kanya, hindi kasalanan ni Alice na isinilang siyang may mga pangil. Ang tunay na problema ay ang paraan ng pag-andar ng mundong ito. Ginawa nitong dahilan ng isang likas na katangian para sa dalawang lahi na patuloy na magpatayan. Sa tabi ng grupo ng bayani, si Rex ay nakatayo lamang ng tahimik sa harap ng walang laman na batong pedestal. Ang maalamat na banal na espada ay nakuha ni Kagami at ibinenta. Ang kanilang plano na makuha ang pinakamalakas na sandata at sumugod laban sa hari ng mga demonyo ay nabigo bago pa man ito magsimula. Wala nang ibang pagpipilian, bumalik ang grupo sa lungsod ng Valmin. Ngunit ang bagay na nagpapahirap kay Rex ngayon ay hindi lamang ang nawawalang espada, kundi ang mga salita ni Kagami. Hindi mo pa rin nauunawaan kung paano gumagana ang mundong ito. Mula sa isang bayani na nangangaral ng kaligtasan ng sangkatauhan, nagsimula si Rex na makaramdam ng malalim at mapait na pagkabigo. Ang kanyang layunin ay hindi na lamang talunin ang hari ng mga demonyo, ngayon nais din niyang maging mas malakas kaysa sa mamamayan na lubos siyang humiyain. Samantala, patuloy na sinundan ni Alice si Kagami sa kalaliman ng gubat. Nang lumabas ang katotohanan, ang alok ng kasal ay bahagi lamang ng sitwasyon. Ang tunay niyang layunin ay humiram ng pera upang bilhin ang medisina ng pagpapala ng espiritu, isang gamot na makapagpapagaling sa sakit ng hari ng mga demonyo. Ang presyo nito ay 10 gintong barya, ngunit mayroon lamang si Alice na 500 pilak na barya. Malayo pa siya sa kakayahang makabili nito. Ang nagbago sa isip ni Kagami ay hindi lamang ang katotohanang kulang ang batang ito sa pera upang iligtas ang kanyang ama, kundi pati na rin ang katotohanang hindi kin-hatred ni Alice ang mga tao. Kahit na ang mga tao ay tinitingnan ng kanyang ama bilang isang taong kailangang patayin, at kahit na alam niyang ang kanyang ama ay patuloy na magiging target kahit na siya'y gumaling, patuloy pa rin si Alice sa paniniwala sa mga salita nito. Naniniwala siya na ang lahi ng demonyo at sangkatauhan ay maaaring mamuhay ng magkasama sa iisang mundo. Kaya't nagpasya si Kagami na tulungan siya. Una, binigyan niya si Alice ng espesyal na tela upang takpan ang kanyang mga sungay. Ang telang ito ay kayang mag-convert ng kapangyarihang mahika sa ibang uri ng material, tumutulong upang itago ang mahikang umaagos mula sa mga sungay ng lahi ng demonyo. Tungkol naman sa pinagmulan ng tela, ang sagot ay eksaktong inaasahan mula kay Kagami. Noong nakaraan, nagkataon siyang makakita ng isang core na bumubuo ng halimaw, isang kakaibang bagay na sumisipsip ng kapangyarihang mahika upang lumikha ng mga halimaw. Karamihan sa mga tao ay tatakbo sa sandaling makita ito.
Si Kagami ay simpleng sinira ito at ginamit ang material upang maghabi ng tela. Pagkatapos ibigay kay Alice ang tela upang itago ang kanyang pagkakakilanlan, sa wakas ay tinanong ni Kagami ang kanyang pangalan. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Alice Farnese. Ipinakilala rin ni Kagami ang kanyang sarili bilang kapalit. Isang simpleng palitan, ngunit ito ay nagmarka ng isang mahalagang pagbabago. Mula sa sandaling yon, si Alice ay hindi na lamang ang nakakaabala na batang demonyo na bigla na lang na inaalok sa kanya. Siya ang naging unang kasama sa kanyang bagong paglalakbay. Dumating silang dalawa sa malayang lungsod ng Valmen. Doon, nakita ni Alice ang isang ganap na ibang bahagi ng sangkatauhan sa kauna-unahang pagkakataon. Napansin ng isang nagtitinda ng prutas kung gaano siya kaganda at binigyan siya ng mansanas ng libre. Naging takot at nalilito si Alice. Hanggang sa panahong yun, naniwala siyang aatakihin ng mga tao ang mga demonyo sa sandaling makita sila. Ang biglaang pananakit sa isang mabait na adulto ay nagsimula ng gumuho ang kanyang buong pagkaunawa sa mga tao. Dinala ni Kagami si Alice pabalik sa kanyang silid sa inn, at patuloy na bumuhos ang mundo ng tao. Ang kama ay masyadong malambot, ang pagkain ay masyadong masarap, ang lahat ay napaka-normal na para bang ito ay isang luho para sa isang bata na palaging nabubuhay sa takot na madiskubre. Unti-unting nakaramdam si Alice ng kaunting kaligayahan, ngunit hindi nagtagal pagkatapos umalis si Kagami, nagpakita ang mga kawan ng itim na ibon sa kalangitan ng gabi. Kasama nila ay isang misteryosong figura. Ito ay isang senyales na ang marupok na kapayapaan na ito ay hindi magtatagal. Hindi pa rin alam ni Alice na may paparating na panganib. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili na ang lahi ng demonyo ay dapat maging kaaway ng sangkatauhan. Marahil pinahintulutan niyang maging masyadong masaya siya. Ito ay isang tahimik na isipin, ngunit masakit. Hindi nakalimutan ni Alice ang realidad. Siya ay tinrato ng mabuti ng mga tao sa unang pagkakataon, at sa isang maikling sandali, pinayagan niyang umasa. Nang sandaling yon, may kumatok sa pinto. Masayang inisip ni Alice na bumalik si Kagami. Nang buksan niya ang pinto, nakita niya ang isang matipunong babae na nakasuot ng pink na damit sa labas. Siya si Takako Builder, isang martial artist na nasa antas 124 at ang katim na pinaka-pinagkakatiwalaan ni Kagami. Sa kabila ng kanyang nakakatakot na anyo, mahinahon si Takako kay Alice. Ipinaliwanag niya na minsang muntik na siyang mamatay sa gubat, ngunit nailigtas siya ng isang miyembro ng lahi ng mga demonyo. Ang karanasang yun ang nagbigay sa kanya ng kaalaman na ang mga tao at mga demonyo ay hindi talaga magkaiba. Pagkatapos noon, nagretiro siya mula sa pagiging adventurer at nagbukas ng isang karaoke bar na tinawag na Gachimuchi sa Valmen. Humiling si Kagami kay Takako na dalhin si Alice para maligo. Sa simula, natarante si Alice dahil sa nakabibighaning anyo ni Takako, kaya't mahinahon itong ipinaliwanag ni Kagami na si Takako ay, walang duda, isang tunay na babae. Nang maglaon, naging mausisa si Alice tungkol sa dibdib ni Takako. Si Kagami, na walang pakiramdam ng panganib, ay tahasang ipinaliwanag na ang lambot doon ay nasunog at naging kalamnan. Nang marinig yun, labis na nasaktan si Takako. Agad niyang sinipa si Kagami sa mukha. Kahit ang isang antas 900 at 99 na tagabayan ay nagkaroon pa rin ng pagdurugo ng ilong matapos matamaan siya. Nang makita ito, lalo pang nalito si Alice. Tinanong niya kung bakit si Kagami, na sapat ang lakas para durugin ang atake ng bayani, ay maaari pa ring masipa ng sapat ni Takako upang magdugo. Pagkatapos ay mas malinaw na ipinaliwanag ni Takako ang sistema ng klase. Ang villager ay orihinal na isang pangunahing klase na walang tunay na lakas sa laban. Sa parehong antas, ang isang malapit na klase sa laban tulad ng martial artist ay 3 beses na mas malakas kaysa sa villager. Bukod dito, bawat 100 antas, ang isang martial artist ay makakatanggap ng mga espesyal na kasanayan. Samantalang ang mga villager, wala silang natatanggap. Sa madaling salita, hindi naging malakas si Kagami dahil makapangyarihan ang villager class. Siya ay naging malakas dahil kinuha niya ang pinakamahina na klase at itinataas ito sa isang hindi kapani-paniwalang antas. Inamin din ni Takako na kung seryoso si Kagami sa laban, wala siyang pagkakataon na manalo. Ang agwat ng antas ay talagang napakalaki. Ngunit ang tunay na tanong ay kung paano umabot si Kagami sa antas na yon sa unang pagkakataon. Karaniwan, upang umangat ng antas,
kailangang talunin ng isang tao ang mga halimaw na mas malakas kaysa sa kanila at makakuha ng karanasan. Agad na napansin ni Alice ang nakamamatay na kontradiksyon. Sa kanyang kaalaman, walang halimaw sa mundo na higit sa antas 500, kaya paano umabot si Kagami sa antas 999? Maging si Takako ay nagulat sa tanong na yun. Sa huli, maaari lamang niyang tapusin na walang sinuman maliban kay Kagami ang makakagawa nito, dahil kulang siya ng isang bagay na dapat taglayin ng bawat nilalang. Instinktong pangkaligtasan. At dahil siya ay labis na walang ingat. Ngunit bago pa maipaliwanag ang misteryo sa likod ni Kagami, bumagsak ang sakuna sa buong lungsod. Isang antas 54 na dagwang toro ang sumire sa pader at sumugod sa Valmin. Kasabay nito, mataas sa itaas ng lungsod, isang demonyo na komandante na nakasakay sa isang higanteng uwak ang lumitaw. Malakas niyang inihayag na opisyal nang nagsimula ang paggalaw ng hari ng mga demonyo upang wasakin ang sangkatauhan. Ang pahayag na yon ay nag-iwan kay Alice na nakatulala sa pagkabigla. Kakakuha lang niya ng mansanas mula sa isang tao. Kakakatulog lang niya sa isang malambot na kama at nakakain ng mainit na pagkain. Kakatapos lang niyang maniwala na ang mga tao at demonyo ay maaaring mamuhay ng magkasama. At ngayon, isang hukbo na kumikilos sa pangalan ng kanyang ama ang dumating upang salakayin ang lungsod. Sa sakit, nagtanong si Alice kung paano kailanman makakapayapa ang mga tao at demonyo kung ito ang realidad sa harap niya. Habang ang mga mamamayan ay nahulog sa takot, si Kagami ay humawak sa sitwasyon sa pinakakagami na paraan. Itinapon niya ang dagwang toro sa kalangitan gamit ang kanyang mga kamay. Ang halimaw ay lumipad ng diretso sa tabi ng demonyong commander na nakasakay sa higanteng uwak. Pagkatapos, mahinahon na bumagsak si Kagami sa lupa, at ang unang ginawa niya ay hindi mag-pose na parang bayani. Wala itong makapangyarihang talumpati, simple lang siyang yumuko at kinuha ang perang iniwan ng halimaw, parang isang tao na may sideline sa gitna ng digmaan. Kaagad pagkatapos noon, lumitaw ang bayani na si Rex na parang tunay na bida. Ipinakita niya ang kanyang teknik. Banal na kidlat na bakal, matinding alon ng pagputol. Ang atake ay hamampas sa mga halimaw sa himpapawid. Mukhang kahanga-hanga at malamang na pumalakpak ang mga ordinaryong mamamayan sa tanawin. Pero agad na binigyan ni Kagami ng 3 puntos mula 10 ang estratehiya. Ang dahilan ay simple. Nagsagawa si Rex ng isang malawakang atake ng direkta sa itaas ng lungsod. Kung mamatay ang mga halimaw sa himpapawid, mahuhulog ang kanilang mga katawan. At kung mahuhulog ang kanilang mga katawan, masisira ang mga bahay at madadami ang mga sibilyan sa pinsala. Sa madaling salita, si Rex ay nagmamalasakit lamang sa pagpatay sa mga halimaw sa isang kapansin-pansing paraan. Ang mga kahihinatnan ay may iwan para sa iba na linisin. Tiningnan ni Kagami ang pagsalakay na may mas malamig at mas matalas na isipan. Napagtanto niya na maaaring ito ay isang magkakaugnay na atake na nagaganap sa buong mundo. Ang layunin ay maaaring hindi agad manalo. Maaaring ito ay upang subukan kung aling mga lungsod ang pinakamadaling sirain. Kung ganun, ang pagbubunyag ni Rex ng labis na lakas agad ay parang pagbibigay ng libreng impormasyon sa kaaway. Sa halip na magmadali sa higit pang pagpatay, nagpasya si Kagami na kailangan niyang umakyat sa langit at makipag-usap ng direkta sa commander ng demonyo. Para sa kanya, ang makatagpo ng demonyo ay hindi nangangahulugang umatake muna at magtanong na lamang pagkatapos. Kung nais niyang lutasin ang ugat ng problema, kailangan muna niyang maunawaan kung ano ang balak ng kaaway. Agad na nagbigay si Takako ng transportasyon. Gamit ang lakas ng isang martial artist, itinapon niya si Kagami diretso sa langit tulad ng isang taong bala. Ang paghagis ay napakatumpak na si Kagami ay bumagsak diretso sa likod ng higanteng uwak, harap mismo ng komandante ng demonyo. Nagtigil ang komandante at nagtanong kung sino siya. Nanatiling kalmado si Kagami, na parang naglakad lamang siya nang walang pakialam sa bayan, tila isang karaniwang mamamayan. Kaagad pagkatapos na ihagis ni Takako si Kagami sa hangin gamit ang labis na lakas, siya ay bumagsak diretso sa likod ng higanteng uwak, nakatayo harap mismo ng komandante ng lahi ng demonyo, na lubos na nalilito at walang ideya kung saan galing ang random na mamamayan na ito. Hiniling ng komandante na malaman kung sino si Kagami, ngunit nanatiling kalmado si Kagami, sinabing,
Na siya ay isang taga-baryo lamang na dumadaan, na sa hindi inaasahang pagkakataon ay itinapon dito ng isang tao na may napakalakas na lakas, dahil ang kaaway ay hindi pa rin naniniwala sa kanya. Muli niyang sinabi na ang kanyang klase ng trabaho ay taga-baryo, Antas 999. Nagtigil ang commander sa kanyang pwesto, dahil sa mundong ito, ang taga-baryo ay dapat na pinakamababang klase sa lipunan, ngunit nasa harap niya ang isang magsasaka na sa hindi malamang dahilan ay umabot sa pinakamataas na antas. Hindi nag-aksaya ng oras si Kagami upang ipakita ang kanyang kapangyarihan. Direkta siyang nagtanong kung ang pag-atake sa Valmin ay talagang inutos ng ang hari ng mga demonyo, dahil sinabi ni Alice sa kanya na ang hari ng mga demonyo ay seryosong may sakit at nakahiga sa kama sa nakaraang taon. Nagulat ang commander nang marinig ito, dahil sa kanyang pananaw, ang hari ng mga demonyo ay tila nasa mabuting kalagayan pa rin. Patuloy na nagtanong si Kagami at mabilis na nakakita ng kakaiba. Ang utos na umatake ay hindi ibinigay ng direkta ng hari ng mga demonyo mismo, kundi ng ibang tao na palaging nasa kanyang tabi, na nangangahulugang kung hindi nagsisinungaling si Alice, at wala ring kaalaman ang commander tungkol sa sakit ng hari ng mga demonyo, mataas ang posibilidad na ang kasalukuyang hari ng mga demonyo ay pinamamahalaan o kontrolado ng iba. Nagalit ang commander nang magsimulang magduda si Kagami sa kanyang guro, ngunit wala ng oras si Kagami para makipagpulong sa likod ng bumabagsak na uwak. Habang sila'y nahuhulog mula sa langit, walang kahirap-hirap na pinuksa ni Kagami ang buong kawan ng mga higanteng uwak mula sa impyerno, sa lupa. Ang mga tao ng Valmin at ang grupo ng bayani ni Rex ay nagulat na lamang habang isang tao ang nagwalis sa isang buong kawan ng mga halimaw. Habang may oras pa si Kagami para kolektahin ang maliliit na barya na nahulog mula sa kanila, karamihan sa mga tao ay abala sa pagsisikap na huwag mamatay sa ganitong pagbagsak, ngunit ang magsasakang ito ay patuloy na nakakaalala ang kanyang mga prioridad sa pananalapi. Habang nahuhulog, nais ng commander na agad na bumalik sa kastilyo ng Demon King upang suriin ang sitwasyon, ngunit pinigilan siya ni Kagami, dahil kung talagang kinokontrol ang Demon King, ang pagbabalik ng buhay ay walang kaibahan sa pag-anunsyo na alam niya ang lihim at pag-anyaya sa salarin na patahimikin siya. Iminungkahi ni Kagami na magpanggap siyang patay at hayaan ang lahat na maniwalang lahat ng miyembro ng lahi sa pag-atake ay naalis na. Sa ganitong paraan, magkakaroon siya ng oras upang magtago at obserbahan ang sitwasyon. Isang simpleng plano ito, ngunit mas makatwiran ito kaysa sa nagmamadaling bumalik ng galit at makakuha ng namatay sa mismong pintuan ng kastilyo. Matapos ang kanilang nakamamatay na pagbagsak, ang dalawa ay bumagsak sa isang gubat, at sa wakas ay nagpakilala ang commander bilang si Menu Abrashar, isang inapo ng pamilyang nagsilbi sa Demon King at Prinsesa Alice sa loob ng 300 taon. Nang mapagtanto na si Menu ay tunay na tapat kay Alice at sa kanyang ama, nagpasya si Kagami na huwag siyang patayin. Siya ay babalik at sasabihin sa lahat na kanyang inalis ang buong puwersa ng lahi ng demonyo. Habang si Menu ay pansamantalang magtatago, magkikita sila muli kinabukasan ng tanghali, at dadalhin si Alice sa kastilyo ng Demon King upang tuklasin ang katotohanan. Kinabukasan, si Valmin ay nagmistulang guho matapos ang pag-atake. Ang mga bahay ay nasira, ang mga kalye ay magulo, at ang buong lungsod ay tila nagdaan ng digmaan sa magdamag at iniwan ng mga ordinaryong tao upang magbayad ng presyo. Sa loob ng isang restaurant, umupo sina Kagami at Alice para sa agahan. Nagpasalamat si Alice sa kanya sa maayos na pakikipag-usap kay Menu at hindi siya pinatay. Para sa kanya, mas mahalaga yon kaysa sa simpleng tagumpay. Dahil kung si Kagami ay naging katulad ni Rex, na unang pumapatay at nagtatanong na lamang pagkatapos tuwing nakikita ang lahi ng demonyo, tapos na sana ang pangarap ni Alice para sa kapayapaan. Kagami sinabi na si Takako ay umalis ng maaga upang maghanda ng mga supply para sa paglalakbay. Kinuwenta ni Alice na kung patuloy silang maglalakad, aabuti ng halos 6 na araw upang makarating sa kastilyo ng Demon King. Nang tanungin ni Alice kung bakit hindi sila makagamit ng mga kabayo upang mas mabilis na makagalaw, ipinaliwanag ni Kagami na ang mga kabayo ay labis na natatakot sa lahi ng demonyo. Kahit na kayang itago ni Alice ang kanyang mahika gamit ang tela na bumabalot sa kanyang mga sungay, hindi kayang itago ni Menu ang kanyang presensya ng ganoon kadali. Kaya kung dadalhin siya sa isang karawahe, malamang naiiwan sila ng kabayo bago pa man magsimula ang biyahe. Gayunpaman, biglang sinabi ni Kagami na mayroon pang mas mabilis na paraan upang maglakbay nang hindi gumagamit ng
Normal na kabayo. Naisip ni Alice na maaaring may seryosong ideya ang magsasaka sa pagkakataong ito. Ngunit sa huli, ang buong grupo ay naghanap ng mga senador tours. Ang nagsimula bilang isang paglalakbay upang bumili ng gamot at iligtas ang kanyang ama ay naging isang imbestigasyon sa loob mismo ng lahi ng mga demonyo. Ang mga senador tours na ito ay orihinal na isang mayabang na uri, palaging tinatawag ang kanilang sarili na marangal at tumatangging makinig sa sinuman. Sa unang tingin, tila sila ay isang grupo na may pagmamalaki ng mga maharlikang mandirigma, kahit hanggang sa lumitaw si Takako na may panghagupit sa kanyang kamay. Lumabas na ang kanilang kahinaan ay ang maparusahan, matapos hagupitin ni Takako ang panghagupit. Ilang beses, ang mga sentor ay labis na natuwa na sila'y masunuri na tinanggap ang trabaho ng paghahatak ng karwahe, tinawag nilang marangal ang kanilang sarili, ngunit ang kanilang kayabangan ay mabilis na sumuko nang lumabas ang panghagupit. Matapos makuha ang transportasyon, pumasok ang grupo sa gubat at muling nakatagpo si Mino. Nang makita ni Mino si Alice, agad siyang lumuhad at humingi ng tawad. Hindi niya kailanman inisip na ang pag-atake ay tutok sa mismong lungsod kung saan nananatili ang prinsesa, at pinasalamatan din niya si Kagami sa pagprotekta kay Alice. Ang mga mata ni Takako ay nagniningning nang makita niya si Mino, dahil ang komandante ng lahi ng demonyo na ito ay eksakto. Ang uri ng gwapo at kahangahangang lalaki na gusto niya. Ngunit hindi nagtagal ang muling pagkikita sa kapayapaan. Biglang dumating ang grupo ng mga bayani ni Rex at pinalibutan sila. Nandoon pa rin sina Kroll, Tina, at Parna, at matapos ang insidente sa Valmon, tila lihim silang sumunod kay Kagami, dahil pinaghihinalaan nilang siya at si Takako ay nagtaksil sa sangkatauhan. Hinugot ni Rex ang kanyang espada at matatag na idineklara na ang lahi ng mga demonyo ay masama, at sinumang tumulong sa lahi ng mga demonyo ay masama rin. Agad na tinanong ni Kagami siya kung sino ang nagpasya nito, at kung kailan ba talaga nag-isip ang grupo ng mga bayani tungkol sa tunay na hangganan ng kabutihan at kasamaan. Pagkatapos, hinayla niya si Alice sa harap ni Rex at tinanong kung ang isang batang babae na katulad niya ay talagang mukhang masama. Ang tanong na yun ay nagpasikip sa atmosfera, dahil sa mga sandaling yun, hindi mukhang isang sakunang nagdadala ng demonyo si Alice. Mukha siyang bata na sumusubok iligtas ang kanyang ama, habang naniniwala pa rin na ang mga tao at ang lahi ng mga demonyo ay maaaring mamuhay ng magkasama. Hindi itinanggi ni Kagami na nakasakit ang lahi ng mga demonyo sa sangkatauhan, dahil ang kanilang mahika ay kayang lumikha ng mga halimaw. Kaya't hindi rin niya maaring sisihin ang mga tao sa pagnanais na talunin ang hari ng mga demonyo. Ngunit kung isasantabi nila ang mga halimaw, hindi naman gaanong magkaiba ang lahi ng mga demonyo at mga tao. Naramdaman nila ang sakit, takot sa kamatayan, at pagmamahal sa kanilang mga pamilya. Hindi sila isinilang bilang mga kontrabida na naghihintay lamang na mapatay. Ipinahayag ni Kagami na hindi niya papayagang patayin ng sinuman ang kanyang mga kaibigan. Maikli ang mga salita, ngunit malinaw ang kahulugan. Sino mang nagnanais na lapitan si Alice o Mano ay kailangang makatawid muna sa level 999 na magsasaka. Nagtalo si Nina na tama lang ang pagdakip kay Mano, dahil siya ang komandante noong atake sa Valmin. Hindi itinanggi ni Kagami iyon, ngunit humiling siya sa grupo ni Rex na huwag kumilos ng masyadong mabilis, dahil napakaraming kainahinalang aspeto ukol sa utos ng Demon King na umatake. Ipinahayag ni Kagami ang tatlong katotohanan na nag-iwan sa buong grupo ng mga bayani na naguguluhan. Ang Demon King ay talagang nagnanais ng pagkakasundo sa sangkatauhan, siya ay kasalukuyang may sakit, at ang hukbo ng Demon King ay hindi kailanman aktibong umatake sa anumang lungsod noon. Ang mga halimaw ay nilikha ng ligaya ng mahika, hindi dahil ang Demon King ay nakaupo sa kanyang kastilyo at nagpapalabas ng mga halimaw tulad ng isang commander sa laro. Ang mga salitang yun ay nagsimulang yumanig kay Rex. Napagtanto niya na maaaring siya ay nahuli sa mga prehuwisyo ng masyadong matagal, at sinabi pa niya sa kanyang mga kasama na huwag husgahan ang lahat batay lamang sa kanilang mga lumang palagay. Ngunit hindi madaling maapektuhan si Parna. Agad siyang naglabas ng isang makapangyarihang spell na lumikha ng malaking pagsabog. Sa sandaling sumiklab ang kaguluhan, nagbigay si Takako kay Kagami ng mabilis na senyales gamit ang kanyang mga mata. Agad itong naunawaan ni Kagami, at ginamit ng grupo ang usok at alikabok upang makatakas mula sa pagkakaubos, kung hindi posible ang manalo sa argumento. Ang pag-atres ng mabilis ay ang susunod na pinakamahusay na opsyon,
lalo na't ang kanilang karwahe ay hinihila ng mga sentor na pinapabilis ni Takako gamit ang kanyang panghagupit. Sa karwahe, patuloy na pinapalo ni Takako ang panghagupit tulad ng isang baliw, pinipilit ang mga sentor upang tumakbo ng mabilis tulad ng mga palaso, at habang mas pinapabilis niya ang mga ito, mas masaya ang kanilang anyo, habang sina Kagami, Alice, at Mino ay nagtipon sa sulok na may mga mukhang walang pag-asa. Ang eksena ay tensyonado at nakakatawa sa parehong oras. Sa isang panig ay isang seryosong hidwaan sa pagitan ng mga bayani at ng lahi ng demonyo. Sa kabilang panig ay isang karwahe ng sentor na pinapagana ng napakaibang uri ng motibasyon. Matapos silang mawala, ang grupo ni Rex ay nanatili na lamang sa gubat. Napagpasyahan ni Rex na kung ang destinasyon ni Kagami ay ang kastilyo ng hari ng mga demonyo, tiyak na magkikita muli ang dalawang panig. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na kasing sigurado si Rex tulad ng dati. Sa isang banda, naniniwala pa rin siyang banta ang mga halimaw at kaaway ang lahi ng mga demonyo, ngunit sa kabilang banda, patuloy na bumabalik sa kanyang isipan ang mga salita ni Kagami tungkol sa mga tao at lahi ng mga demonyo na walang pagkakaiba. Iminungkahi ni Cruel na bumalik ang grupo sa lungsod upang maghanap ng transportasyon, at nang tanungin ni Rex si Parna kung mayroon siyang alinmang pagdududa, isang alaala ang sumiklab sa kanyang isipan, na nagpapakita ng isang trahedyang tanawin na nilamon ng apoy. Malamig na sumagot si Parna na wala nang dapat pagdudahan, at sapat na ang simpleng pangungusap na iyon. Ipakita na para sa kanya, ang lahi ng mga demonyo ay hindi isang paksa ng talakayan. Ito ay isang sugat na nakabaon ng malalim sa kanyang nakaraan, at ang galit na iyon ay magpapahirap sa paglalakbay patungo sa kastilyo ng Demon King. Nang gabing yun, nagtipon-tipon ang grupo ni Kagami sa paligid ng apoy at sinuri ang mapa. Upang makapunta sa kastilyo ng Demon King, kailangan nilang dumaan sa Atres Island, ngunit bago yun, kailangan muna nilang makarating sa pinakamalapit na lungsod, ang Salmeria. Iminungkahi ni Takako na dumaan sa ibang ruta upang maiwasan ang mga problema kaugnay ng mahika. Ang kasalukuyang grupo ay kinabibilangan ng isang prinsesa mula sa lahi ng mga demonyo at isang commander mula sa lahi ng mga demonyo, at kung nang matuklasan ang kombinasyong yun, magiging wanted sila bago pa man sila nagkaroon ng pagkakataong iligtas ang Demon King. Pinakalma sila ni Alice na ang mahika ni Mino ay nakatago salamat sa espesyal na tela ni Kagami. Sa pagkakataong ito, hindi ito ginamit bilang takip ng pang-uso, kundi direktang itinali sa buhok ni Mino, batay sa laban sa Valmon. Nagsimulang mag-isip si Kagami na ang nakaraang atake ay maaaring isang deklarasyon ng digmaan, at kung totoo yun, malamang na ang susunod na target ng lahi ng mga demonyo ay Salmeria, isang mahalagang lungsod kuta na matatagpuan sa ruta patungo sa kastilyo ng Demon King. Kinabukasan, dumating ang grupo sa Salmeria. Upang lokohin ang mga gwardya, nagkunwari silang mga mangangalakal na nagbebenta ng mga pang-ogre na pang-asul, habang si Mino ay nakasiksik sa isang selyadong kahoy na bar aisles upang itago ang kanyang mahika. Hindi ito eksaktong nagpapanatili ng kanyang dignidad bilang isang commander ng lahi ng demonyo, ngunit minsan ang kaligtasan ay nangangailangan ng pag-iimpake tulad ng marupok na kargamento. Nang madama ng mga gwardya ang mahika mula sa lahi ng demonyo na nagmumula sa karwahe, agad na nag-improvise si Kagami, ipinaliwanag na marami silang dalang pang-ogre na pang-asul kaya't may kaunting mahika ang tumatagas. Naniniwala ang gwardya at pinayagan ng grupo na makapasok sa lungsod. Pagkatapos ay masiglang sinabi ng gwardya na may parada ang lungsod upang ipagdiwang ang kanilang paulit-ulit na mga tagumpay laban sa hukbo ng Demon King. Kasabay nito, inihayag ang isang napakahalagang balita, ang malaking hukbo na magpapabagsak sa Demon King ay opisyal na aalis kinabukasan. Nakita ni Kagami ang mga nagdiriwang na mamamayan at mga nagmarchang sundalo na puno ng tiwala, ngunit naramdaman niya na ang sitwasyon ay hindi maganda, dahil kung talagang umatake ang mga halimaw sa paligid ng kastilyo ng Demon King ng buong lakas, maaring masira ang hukbo ng pagpapaamo, maaaring bumagsak si Salmeria, at ang pangarap ng mga tao at lahi ng demonyo na magkakasamang mamuhay ay tuluyan ng malilibing. Kaya't nakaisip si Kagami ng isang napakapeligrosong plano. Ang grupo ay papasok sa kastilyo ng Demon King bago ang hukbo ng pagsakop, makikipag-usap ng direkta sa Demon King, hihinto sa hukbo ng lahi ng demonyo, at hihilingin na umatras ang lahat ng puwersa ng lahi ng demonyo.
Nag-aalala si Takako tungkol sa maaaring mangyari kung talagang nais ng Demon King na sirain ang sangkatauhan, sumagot si Kagami ng simple, kung ganoon, siya ay lalaban. Ngunit ang tunay na layunin ni Kagami ay hindi upang tumayo sa panig ng sangkatauhan o sa panig ng Demon King, nais niyang lumikha ng isang ikatlong puwersa, isang bagong panig na binubuo ng mga tao at mga kasapi ng lahi ng demonyo na hindi nais ang digmaan, at hindi nais na madala sa walang katapusang pagpatay. Dahil ang magkabilang panig ay tinaguri ang mga kaaway mula sa kanilang kapanganakan, sa ibang salita, nais ni Kagami na bumuo ng isang independenteng panig para sa kanyang sarili, hindi ang panig ng bayani, hindi ang panig ng Demon King, sinumang nagnanais ng kapayapaan ay maaaring sumali, at sinumang nagnanais pa rin ng digmaan ay kailangang harapin siya. Agad na humiling si Alice na sumama sa kanya, kahit na nangangahulugan ito na maaaring kailanganin niyang labanan ang kanyang sariling ama. Dahil kung talagang pinapagalaw ang Demon King, nais niyang iligtas siya, at kung talagang nais nitong sirain ang sangkatauhan, kailangan pa rin niyang harapin ang katotohanan iyon. Sinuportahan din ni Takako at Minu si Alice, at sa ganitong paraan, isang napakadipang karaniwang, na opisyal na nabuo ang grupo. Nang gabing yun, nagplano ang grupo ni Kagami na umalis sa Salmeria. Ngunit ang kanlurang pinto ay nakasara upang pigilan ang pag-atake ng lahi ng demonyo bago umalis ang hukbo ng pagsupil. Nabigo ang kanilang plano na makaalis ng maaga, at wala silang ibang pagpipilian kundi maghintay hanggang sa susunod na araw. Habang naghihintay, bumili si Kagami ng sorbetes para kay Alice. Sa sandaling natikman nito, tila labis na natuwa ang maliit na batang babae sa hindi pamilyar na malamig at matamis na lasa. Ngunit hindi pinahintulutan ng buhay na mag-enjoy sila sa sorbetes ng mapayapa sa mahabang panahon. Nang pumasok sina Kagami at Alice sa isang restoran para sa hapunan, hindi inaasahang binuksan nila ang pinto. Sa eksaktong silid kung saan nakaupo ang grupo ng mga bayani ni Rex. Ang kanilang timing ay halos masyadong perpekto para tawaging pagkakataon. Sa sandaling nakita ni Parna sila, sumigaw siya sa iba na habulin sila. Kaya't agad na lumingon sina Kagami at Alice at tumakbo para sa kanilang buhay. Habang tumatakbo sila, dumaan sila sa isang madla na pumapalakpak, habang pinatay ng mga sundalo ang isang level 24 grap, isang halimaw na hugis higanteng palaka. Agad na napagtanto ni Kagami na ito ay isang pagtatanghal lamang gamit ang mahina na halimaw upang itaas ang moral bago umalis ang hukbo. Sa ibang salita, isang pampublikong pagpapakita na nilalayong iparamdam sa mga mamamayan na sila ay ligtas. Ngunit ang pakiramdam ng kaligtasan ay tumagal lamang ng isang segundo dahil biglang lumitaw ang isang level 213 na nagngangalit na halimaw sa gitna ng kalye. Ang laki at presyon nito ay nasa ganap na ibang antas kumpara sa staged na halimaw na palaka kanina. Agad na nanahimik ang masayang tao, at pagkatapos ay nagkalat sa takot. Napagtanto rin ng mga sundalo na hindi na ito bahagi ng palabas, kundi isang totoong sakuna na bumabagsak ng direkta sa Salmeria. Takot na tinawag ni Alice ang pangalan ni Kagami, habang nakakunot ang noo ng level 999 na magsasaka sa sitwasyon sa kanyang harapan. Hindi pa nagsisimula ang kanilang plano na makalabas, hindi pa man naihahain ang hapunan, at ngayon, isang level 213 na halimaw ang lumitaw upang sirain ang lahat, na nagpapakita na walang sinuman sa Salmeria ang makakatulog ng mapayapa ngayong gabi. Humakbang si Kagami sa harap ni Alice, kalmadong hinaharangan ang atake ng halimaw na parang wala lang, pagkatapos ay walang kabala-abala niyang ibinato ang isang kontra-atake, at sa isang iglap, bumagsak ang halimaw sa lupa. Kinuha niya ang mga nakuha nang hindi nag-aaksaya ng oras at agad na umalis, tahimik na sinusundan siya ni Alice. Samantala, aktibong naghahanap si Rex kasama ang kanyang grupo para kay Kagami. Pinipilit ni Parna na dapat nilang i-report siya sa mga puwersa ng depensa dahil kasama niya ang isang prinsesa ng demonyo, ngunit tinanggihan ito ni Rex, sinabing ang pag-corner sa isang taong kasing lakas niya ay magpapalala lamang sa sitwasyon. Sumang-ayon si Tina, hindi siya naniniwala na si Kagami ay uri ng tao na mananakit ng walang dahilan, at naaalala ni Krul ang kanilang nakaraang enkwentro. Kahit na unang umatake ang kanyang grupo, nagdepensa lamang si Kagami at sinubukang makipag-usap. Maliwanag na mayroon siyang kapangyarihang durugin sila, ngunit pinili niyang hindi gawin ito, kaya tumatanggi siyang ituring siyang kaaway. Hindi pa rin kumbinsido si Parna, ay mabilis na nag-deploy ng kanyang banal na kalasag upang protektahan ang isang sugatang lalaki.
Kahit na nagsisimula ng mabasag ang hadlang sa ilalim ng napakalakas na lakas ng halimaw, siya ayaw umatras dahil para sa kanya, ang pagprotekta sa mga sibilyan ay isang tungkulin na hindi niya maiiwan. Sa sandaling ang kalasag ay malapit ng mabasag, biglang lumitaw si Kagami at hinaranggan ng atake, pagkatapos ay nagbigay ng isang suntok na ganap na nagwasak sa malaking halimaw. Nagbigay pa siya ng thumbs up kay Cruel, pinuri siya sa pagtitiis, sinabing kung hindi siya bumili ng oras, hindi siya makararating sa tamang oras kahit gaano kabilis siyang tumakbo. Naiwan si Rex, Tina at Parna na walang masabi, isang monster na nasa level 213 ang napabagsak sa isang suntok, at lalo pang naging kakaiba ng awkward na kinuskus ni Kagami ang kanyang ulo at sinabi na ito ay simpleng isang batid na may panganib. Isang pangunahing sinag ng liwanag ang nagmumula sa mga mata ng mga halimaw, at ang kanilang paglipad ay tila nagdadala ng takot sa mga tao. Parna at Rex ay nagkatinginan, ang pangamba ay lumalabas sa kanilang mga mata. Kailangan nilang kumilos agad upang maprotektahan ang kanilang bayan. Kagami, na tila hindi natitinag, ay nagbigay ng utos sa kanila na maghanda para sa laban. Ang hangin ay puno ng tensyon habang ang hukbo ng mga halimaw ay patuloy na lumalapit, at alam nilang wala silang oras para mag-aksaya. Malinaw na walang pagkakataon ng lungsod sa isang direktang laban. Mabilis na nagbago ng plano si Rex at nag-utos ng paglikas, piniling iwasan ang walang kabuluhang pagkamatay. Magkakaroon sila ng muling pagsasama at babalik sa lungsod sa ibang pagkakataon. Inutusan ni Kroll ang gwardya na ipaalam sa lahat ng distrito at gabayan ang mga sibilyan patungo sa silangang tarangkahan, pagkatapos ay humarap siya kay Kagami at seryosong humingi ng tulong. Sumang-ayon si Kagami, ngunit sa halip na umatras kasama ang grupo ni Rex, ibinaba niya ang kanyang ulo at humiling na protektahan nila si Alice. Tinanong ni Rex kung talagang okay siya dito, ngunit tahimik na sumagot si Kagami na kung talagang sila gusto siyang saktan, hindi sila nandito para magtanong. Bukod pa rito, si Rex ay may mga sagot pang hinihintay mula sa kanya. Maliwanag na hindi masaya si Parna, ngunit hindi nakipagtalo si Kagami. Basta't ipinagkatiwala niya si Alice sa kanila, at umalis, ibinibigay ang prinsesa ng demonyo sa mga tao na minsang sinubukan siyang hulihin. Sa nakakagulat na paraan, hindi natatakot si Alice. Sabi niya na kung nagtitiwala si Kagami sa kanila, magtitiwala rin siya. Ang kanyang sinseridad ay nagpapalambot kay Cruel, na hinahatak siya sa isang nakakaaliw na yakap, habang si Parna ay nakatayo malapit, halatang inis ngunit walang masabi. Habang tumatakbo ang mga takot na sibilyan, mabilis na binabalaan ni Alice ang mga ito tungkol sa mga paparating na halimaw at tinuturo sila patungo sa silangang tarangkahan. Hindi nagtagal, dumating sina Tak-Ako at Meno. Nang makita si Alice na nakatayo sa gitna ng grupo ng mga bayani, agad nilang ipinagpalagay na siya ay nahuli. Isa sa mga miyembro ay maling tinawag si Tak-Ako na lalaki dahil sa kanyang nakakaakit na presensya, kaya't nag-alinlangan si Alice at nilinaw na siya ay 100% babae, na nag-iwan sa lahat sa isang awkward na katahimikan. Si Mino ay kasing gulat din at agad siyang tinignan ng masama ni Tak-Ako dahil sa kanyang reaksyon, pinipilit na agad siyang tumayo. Mabilis na ipinaliwanag ni Cruel na humiling si Kagami na protektahan si Alice, at sa wakas ay nakapagpahinga si Mino matapos makumpirma na siya ay ligtas. Sa sandaling yun, may isang lalaking pumasok na may bagong impormasyon. May isang tao na nag-iisa sa labas ng lungsod na humahawak sa buong hukbo ng mga halimaw. Agad na napagtanto ni Alice na si Kagami yun. Nauunawaan niya na kung bumagsak ang Salmaria, lalalim lamang ang galit sa pagitan ng mga tao at demonyo, wawasak sa anumang pagkakataon ng pagkakasundo, at ginagamit ni Kagami ang kanyang sariling katawan upang pigilan ang hinaharap na yun mula sa pagyari. Nang walang pag-aalinlangan, itinaas ni Tak-Ako si Alice sa kanyang balikat at nagmadali patungo sa larangan ng digmaan. Sumusunod ang Meno, at nagpasya rin ang grupo ni Rex na sumama. Sa labas ng mga pader ng Salmaria, nakatayo si Kagami ng mag-isa sa harap ng walang katapusang dagat ng mga halimaw, mga hayop, malalaking ahas, mga demonyong humanoid, mga lumilipad na nilalang, lahat ay sabay-sabay na umaatake. Si Kagami ay sumisid diretso sa kanila. Ang kanyang mga suntok ay nagpapalipad sa mga halimaw, pinabagsak niya ang isang puting hayop sa lupa, hinaharangan ng kagat ng isang napakalaking ahas, at patuloy na nagtutulak pasulong sa gitna ng kawan. Ngunit bago pa man hamupa ang alikabok,
may mga bagong halimaw na dumating upang palitan ang mga nahulog. Nang dumating ang iba, sumigaw si Alice na huminto siya, ngunit hindi man lang bumagal si Kagami. Naiintindihan ni Alice na siya ay natigil, hindi makaintindi kung bakit may isang taong kasing lakas niya ang pipiliing makipaglaban ng mag-isa. Tahimik na ipinaliwanag ni Takako na mas gugustuhin ni Kagami na siya ang tumanggap ng lahat ng pinsala kaysa makita ang sinuman na masaktan. Idinagdag ni Mino na hindi lang siya nakikipaglaban para sa lungsod, pinuprotektahan niya ang marupok na pag-asa na maaaring magkasama ang mga tao at demonyo. Kung masunog si Salmaria, mamamatay kasama nito ang pag-asang yun. Sa gitna ng luha, sa wakas ay nauunawaan ni Alice na si Kagami ay nakatayo ng mag-isa laban sa isang bagyo. Para lamang protektahan ng isang hinaharap na tinalikuran na ng mundo. Bulong ni Rex na kahit sa Antas 999, ang makipaglaban ng mag-isa laban sa isang hukbo tulad nito ay tiyak na kamatayan. Ngunit umiling si Takako, sinasabing hindi iniisip ni Kagami ang tungkol sa katapangan o kawalang ingat. Para sa kanya, ito ay tungkol lamang kung may magagawa ba o wala, kung dapat bang ipagpatuloy o huminto. Ang totoo, nawala na siya ng likas na takot sa kamatayan. Ang sirang kawalang saysay na yun ang nagpalakas sa kanya bilang isang kalasag na nagtatapo ng sarili sa pinakamadilim na larangan ng labanan ng walang pag-aalinlangan. Isang napakalaking higanti ang lumalapit, mga halimaw ang umaatake mula sa langit, isang malaking pagsabog ng enerhiya ang bumagsak. Ay bumagsak at sumaklaw kay Kagami ng buo. Sandaling huminto ang puso ng lahat, ngunit sa kabila ng usok, muling lumabas siya, may dugo na tumutulo sa kanyang mukha. Ang mga mata ay hindi natitinag habang siya'y nagpapatuloy. Hindi maiwasan ni Rex na magtaka kung anong klaseng nakaraan ang makakapagpabali sa isang tao ng ganito. Dahan-daang ibinulalas ni Takako na ang sakit ni Kagami ay hindi naiiba sa sakit ni Rex. Nawalan si Rex ng pamilya sa mga halimaw, at ganoon din ang nangyari kay Kagami na nawalan ng ama. Ang alaala ay bumalik sa pagkabata ni Kagami. Matapos patayin ang kanyang unang halimaw, tumitig siya sa mga barya na nahulog nito, nalilito kung bakit mayroong bagay na nagdadala ng kamatayan ay nagdadala rin ng paraan upang makaligtas. Ang maliit na tuklas na yon ang nagtulak sa kanya upang patuloy na manghuli. Ngunit habang siya'y lumalakas, mas tumitindi ang realidad. Ang mga taga-baryo ang pinakamahina, laging nagtatago, laging umaasa sa iba. Isang beses niyang tinanggap ang kapalarang yon, hanggang sa araw na kinuha sa kanya ang lahat. Ang karwahe na sinasakyan niya kasama ang kanyang ama ay winasak ng isang halimaw. Namatay ang kanyang ama sa harap niya. Ang puot ay sumiklab sa kanya, laban sa mga halimaw, laban sa mga demonyo. Ngunit higit sa lahat, kinamuhian niya ang kanyang sariling kawalang kapangyarihan. Ang guilt na yun ay nagbalik sa kanya sa gubat, itinapon ang sarili laban sa mga halimaw na mas malakas pa. Kaysa sa kanya, paulit-ulit na napapahamak, halos hindi nakakaligtas sa napakaraming pagkakataon. Sa gitna ng impyerno na yun, natuklasan niya ang isang bagay. Ang mga taga-bayan ay nakakakuha ng malaking karanasan kapag sila ay nakikipaglaban sa bingit ng kamatayan. Ang kanyang lakas ay hindi isang himala. Ito ay itinayo sa dugo at pagdurusa. Sa edad na 9, umabot siya sa Antas 53 at personal na pinatay ang halimaw na pumatay sa kanyang ama. Ngunit nang bumalik siya sa bahay, ang tanging nakita niya ay abo. Sinira ng mga bandido ang lahat, at ang kanyang ina ay pinatay ng ibang tao. Ang sandaling yun ay nagwasak sa lahat ng kanyang pinaniwalaan. Kung ang mga halimaw ang pumatay sa kanyang pamilya, dapat ba niyang sirain ang lahat ng halimaw? Kung pinatay ng mga tao ang kanyang ina, dapat ba niyang kamuhiin ang lahat ng tao? Ang walang katapusang kontradiksyon na yun ay nagwasak sa kanya. Napagtanto niya, walang lahi ang nagtatakda ng kabutihan o kasamaan, at walang sino man ang may karapatang husgahan ang lahat ng buhay batay sa isang solong krimen. Nakatayo si Rex sa katahimikan, unti-unting bumabagsak ang kanyang sariling puot. Tahimik na sumasang-ayon si Cruel. Maaaring kilalanin ni Kagami ang banta ng mga demonyo, ngunit nakatayo pa rin siya laban sa puot ng mundo ng mag-isa. Sa likod ng tila hanggal na kabaitan ay dapat may sagot na nais niyang marinig, at tinatanggihan niyang hayaan siyang bumagsak bago niya ito masabi. Sa wakas, nagpasya si Rex na sumali sa laban, pareho para iligtas ang lungsod at upang malaman ang katotohanan tungkol kay Kagami. Tumutol si Tina. Gayunpaman, humarap si Parna,
kahit nagalit pa rin siya sa mga demonyo. Sa ngayon, ang kaaway ay ang hukbo ng mga halimaw. Tinanong ni Mino si Alice kung nais niyang iligtas si Kagami, at nang siya ay sumagot ng oo, idineklara niya itong kanyang misyon, kahit na nagdadala ito ng tatak ng pagiging traidor. Sinabi ni Takako kay Alice na magtago, nangangakong ibabalik nila si Kagami. Pagkatapos ay lahat sila ay sumugod sa laban. Sa puntong ito, umabot na si Kagami sa kanyang hangganan. Hindi na kayang makasabay ng kanyang pagpapagaling, ngunit patuloy pa rin siyang sumusubok na bawasan ang bilang ng mga halimaw. Upang bumili ng oras para sa lungsod, mga maliliit na halimaw ang kumapit sa kanya, pinipigilan ang kanyang mga braso, isang higanti ang naghahanda ng pangwakas na suntok. At sa sandaling yun, si Rex ay bumaba mula sa itaas na may isang makapangyarihang hampas na sumisira sa atake. Ipinahayag ng bayani na hindi siya mananatiling nakatayo habang nag-iisa ang isang taga-baryo laban sa isang hukbo. Sinaluhan sila ni Krul, Tina, Parna, Takako at Mino, binabago ang takbo ng laban. Sa unang pagkakataon, ang mga bayani, mangkukulam, pari, martial artist, taga-baryo at demonyo ay nagtutulungan laban sa iisang kaaway. Agad na ginamo ni Tina si Kagami, bomb warning si Parna na huwag siyang mamatay. Bumabala si Kagami na baka sila ang mamatay, pero matigas na sinabi ni Krul na walang mamamatay dito. Nang hindi makapangpilit na umatras sila, nagbago ng estratehiya si Kagami, sinabing lumaban sa loob ng kanilang mga limitasyon at umatras kung kinakailangan. Unahin ang kanilang buhay higit sa lahat. At tungkol sa kanyang sarili, titigil na siyang magpigil. Sumasugod siya pasulong. At agad siyang nabangga ng isang lumilipad na halimaw sa pader. Dugo sa lahat ng dako. Pero itinaas pa rin niya ang kanyang kamay na parang nagsasabing, ayos lang ako. Medyo nahihilo lang. Agad silang tumakbo ni Tina papunta sa kanya. Sinisita siya ni Tina dahil sa pagsasalita tungkol sa pagpapahalaga sa buhay ilang sandali na ang nakalipas. Nahihiyang tumawa si Kagami at sinabing nagtitiwala siya sa kanyang paggaling. Pero matigas na pinaalala ni Tina na kung bumagsak ang unahan, walang manggagamot ang makakapagligtas ng kahit ano. Kaya kailangan niyang itigil ang pagtrato sa kanyang buhay na parang ito ay basta-basta lamang. Inamin ni Kagami na, maliban kay Takako, hindi pa siya talaga nakipaglaban sa isang tamang grupo noon. Sa buong buhay niya, nag-iisa siyang lumaban. Pero ngayon, pinapagaling siya ni Tina. Sinusuportahan sila ni Krul at Parna. Nakikipaglaban si Rex sa tabi niya. Sinasalubong ni Takako ang kanyang tagiliran, at nakatayo si Mino kasama nila kahit may panganib. Sa kauna-unahang pagkakataon, napagtanto ni Kagami na hindi na siya nag-iisa. Siya ay ngumiti, nangako na magiging mas maingat, at kasama ang kanyang mga bagong kaalyado, tumindig sila sa kanilang posisyon laban sa walang katapusang alon ng mga halimaw, pinoprotektahan ang lungsod sa likuran nila.